Ang dami kong napapanood dito sa social media, mga pastor, mga pare, no? Iba't ibang relihiyon. Kaya mahigpit na pinagtutulan talaga nila na yung mga tao daw, tayong mga tao ay wag daw tayong magsuot ng, wag daw tayong mag-ano ng anting-anting or mga habak. Kasi ang isa sa mga dahilan nila ay yung pag may anting-anting daw ang isang tao ay wala daw tiwala, walang pananalig sa Diyos. Yun ang kasi umaasa na lang daw sa anting-anting. Palawa, yun ay sa demonyo daw yung anting-anting. So marami silang sinasabi, may mga bersikulo, no, na yun nga nagpapatunay na yung anting-anting ay sa demonyo. Pero mayroon akong Boss na! ibabahagi sa inyo Na! na may connection sa anting-anting. Etong tao na to, nangyari to somewhere in Lanao. Lanao siya. But itong tao na to may anting-anting. Yung nangyari sa kanya guys ay nagba-viral siya. Nagba-viral siya kasi mayroong tulay doon sa lugar na yon na marami nang nahuhulog doon. Mga na-aksidente, nagmumotor, o di kaya ay nakasasakyan. Siguro blind spot, siguro yung tulay na yon. Kaya maraming na-aksidente dito doon sa tulay na yon. Ngayon yung tulay na yon guys, masyado siyang malalim. At pagdating mo sa ilalim, mabato, maraming mga bato doon, malalaki. At yung tulay na yun guys, ay marami nang nahuhulog doon. Marami nang nahuhulog doon at lahat ng nahuhulog doon sa lugar na yun, sa tulay na yun, ay patay lahat. Sa tingin ko, bakit maraming nahuhulog doon? Kasi yung lugar na yun, ito testimony lang to ng isang tao na mayroong agimat. Siguro yung lugar na yon ay masyadong makurbada o di kaya ay danger, accident prone talaga siya. Yung tulay na yun. Kung bakit maraming nahuhulog doon. Lalo na kung first time kang dumaan doon tapos matulin-tulin ang takbo mo, hindi mo alam na delikado pala yung tulay na yon. Ayun, maraming nadidisgrasya doon. Pero alam nyo ba, itong tao na to may dalang habak. May habak siya sa kanyang sarili. Alam nyo ba na umuwi sa isang bisis? Testimony niya to. Kung ano yung ginawa sa kanya ng anting-anting sa kanya. Isang bisis, umuwi siya, nagmotor siya. Ano na nangyari sa kanya? Nahulog siya doon sa tulay na yon. Nahulog siya. Masyadong malalim yung tulay na yon. Anong pagkahulog niya doon, durog yung kanyang motor. Kasi sa ilalim nga ng tulay, pag bumagsak ka doon, maraming mga bato, lalaki ng mga bato. Yung tulay kasi na yun, walang tubig. Wala siyang tubig. As in, may mga ganon na may kailangan lagyan ng tulay kahit na walang tubig, no? Kasi bangin siya eh. Nahulog siya doon guys. Alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Kaya siya nag-viral. Pagkahulog niya doon guys, no? Ni sugat sa kanyang katawan. Hindi man lang siya napalian ng buto. Kaya siya nag-viral dahil nagtataka yung mga tao doon. Na sa dami-daming nahulog doon, siya lang ang nabuhay. Karamihan nahulog doon, patay. Siya lang ang nabubuhay talaga. Kaya pati siya guys, no, nagtataka siya. Nagtataka siya na Kailanong oras na hindi man lang siya nasugatan, hindi man lang siya na palian ng buto o kahit nagasgasan man lang yung kanyang balat. Nagtataka siya ngayon. Ganun ang nangyari sa kanya. Kaya siya nag-viral dahil yun nga, naagaw pansin sa mga tao na mga taga roon. Bakit? Kung nahulog siya doon ay buhay siya. Pero itong tao na to na nahulog doon, mayroon to siyang habak or agimat or anting-anting. So, tapos na yun, no? Nangyari na yung pagkahulog sa kanya. Alam nyo kasi, guys, yung anting-anting, habak o agimat, guys, gawa ng Diyos yan. Pag-aari ng Panginoon yan. Yung, depende na lang yan sa tao kung paano mo gagamitin. Kaya nga,
Ang ano diyan pagka mayroon ka nga diyan hangga't maaari hindi ipaalam sa iyo na ikaw pala ay tinulungan o niligtas ka sa anumang klaseng pahamakan. So tapos na tayo no. Doon sa nahulog, hindi siya nasugatan, hindi siya napalian. Kinagabihan guys no, umuwi siya sa kanyang bahay kasama yung kanyang asawa. Hindi siya makatulog. Doon sa kanilang bahay. Hindi siya makatulog. Laging niisip niya, nagtataka siya. Napaka-imposible na yung nangyari sa kanya, yung pagkahulog sa kanyang sa tulay. No? Hindi siya, iniisip niya kung paano nangyari yun. Lagi, kaya hindi siya makatulog dahil pumapasok sa kanyang isipan. Paano nangyari yun? Na hindi man lang siya nabalian, hindi siya nasugatan, hindi man lang siya na gasgasan. Pero yung motor niya, wala na. Total damage na talaga. Hindi na mapapakinabangan kasi wasak na wasak yung kanyang motor. Hanggang siya, nakaubo siya ng 3.5 kape. Saka iisip, inabot siya ng madaling araw. No? Pero alam mo ba kung anong nangyari sa kanya? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, yung gabing yun ay may nangyayari sa kanya. Na napaka-imposible rin na nangyari sa kanya. Hanggang sa, sabi ko nga na ang anting-anting ay galing sa Panginoong Diyos yan. Galing talaga sa Panginoong Diyos yan. Dalawang klase ang anting-anting kasi. May galing sa kanya, may rin galing sa kabila. Nakaubo siya ng 3.5 kape. No, nagising yung kanyang asawa kasi gabing-gabi na hindi ka pa nakatulog tapos yun nga 3.5 kape na ang naubos niya. Sa kakape na sa kaiisip, alam niyo kung ano nangyari nung gabi na yun doon sa kanyang bahay. Biglang nagpakita sa kanyang tagiliran, no, lumitaw. Nagulat siya paglingon niya, mayroong tumapik sa kanyang balikat. Mayroong tumapik sa kanyang balikat. At sino yung tumapik sa kanyang balikat? Kasi siya lang dalawa lang sila ng mag-asawa, yung anak niya natulog na Lumitaw sa kanyang balikat, yung tumapik sa kanyang balikat, yung may-ari ng habak o ranting-anting. At anong sabi sa kanya? No, sinabihan siya, huwag ka nang magdadalawang isip sa paniniwala mo. No? Higpitan mo na. No, higpitan mo na ang iyong paniniwala. Bisaya kasi yun, no? Kung sa Bisaya pa, ayaw na pagduwa-duwa sa imo ang pagtuo. Liguna ang imong pagtuo. Maura tayo gisulti sa tag-iya sa yung may-ari ng agimat or anting-anting. As biglang nawala na. Ayun lang, nagulat siya, may tumapik sa kanyang likod at sinabihan siya na gano'n. Ayaw na pagduwa-duwa. Huwag ka nang magdadalawang isip sa iyong paniniwala. Diba? So sa ganong senaryo guys, ganun yung nangyari sa kanya. Paano nyo ngayon masasabi na yung anting-anting ay para sa demonyo? Na iniligtas nga siya Nagkaroon siya nagkaroon siya ng pwede siyang napapahamak siya. Dali ma, parang initan ng tiyan. Napapahamak siya, so nahulog siya sa bangin. Nagmotor siya, nahulog siya sa bangin. Pero dahil mayroon siyang agimat, niligtas siya ngayon. Hindi siya nabalian. Hindi man lang siya nasugatan. So, bakit nyo nasabi? Bakit nyo sasabihin sa mga taong mayroong anting-anting na ang anting-anting ay para sa demonyo? Kung para sa demonyo doon, pahamak na talaga dapat siya. Mamamatay na siya. Kasi nga, walang nahulog doon na buhay. Karamihan doon, patay. Di ba? Paano yung masasabi ngayon na ang anting-anting ay sa demonyo? Sige nga, doon sa nangyari sa kanya. Kung sa demonyo pa yun, wala na yun. Patay na yung tao na yun.